si Attorney Israelito Torion, abogado po ni Senator Bato de la Rosa. And pag-usapan po natin ng tungkol po kay Senator Bato. Magandang hapon, Attorney Torion. Si Alex po ito. Hello, hello. Magandang hapon po, Ma'am Alex. Magandang hapon din sa lahat ng nakikinig. Ito po si Attorney Israelito Torion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Attorney. And kamusta po kayo, Attorney? Okay naman. Katatapos ng aming graduation sa law school sa Jose Maria College Law School po. Katatapos lang. Okay naman po sa awan nila. That's good. And syempre, punta na po tayo sa ating topic ngayong hapon na attorney and tungkol po ito sa inyong kumbaga kay Senator Bato de la Rosa na ngayon po ay sinasabi po nilang missing daw po. Ano pong masasabi nyo at sa tingin ang tanong ko po ngayon, narito pa ba sa Pilipinas si Senator Bato, attorney? Well, I think nandito siya sa Pilipinas, no? And I would just like to emphasize na nangyayari lamang ito dahil nga po sa polisiya po ng ating gobyerno na ginagawa nilang actionable na yung ICC warrant of arrest. Sa amin kasing palagay at saka sa opinion naman ni Senator De La Rosa, meron naman tayong konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, no? Hindi po ito dumaan sa court processes natin, hindi po ito na-confirm at least ng ating judicial entities. So kaya ang gusto sana niya ay respetuhin yung kanyang karapatang pantao. Alam niya na mabibigat yung mga akusasyon sa kanya, pero yung accountability kasi dapat din i-subject natin to our Philippine constitutional processes. Kasi nga po, yung Bill of Rights natin dapat pong sundin. Dapat may due process dito sa Pilipinas. Dapat yung warrant of arrest ay issued upon a personal determination of probable cause by a Philippine judge. Yan po ang dahilan. Bakit he is making himself unavailable as of the moment. So linawin po natin, attorney, so hindi po siya nagtatago si Senator Bato? Hindi siya nagtatago in the sense that he is a fugitive. He is not a fugitive. There is no court-issued warrant of arrest, nor is there a court-affirmed or judicially confirmed warrant of arrest. So technically, dahil sa diferensya ng opinion natin, yung gobyerno, iba yung pananaw, ginawa nilang actionable kaagad yung warrant of arrest, sa aming palagay hindi. So he is just preserving himself, no? He is making himself unavailable. So, hindi po kayo talaga, naninindigan po kayo na hindi pa po siya pugante. Kasi sabi, attorney... Hindi po siya pugante. Kasi kung hindi siya pugante kasi maski po yung ginagamit na batas, no, ng ating pamahalaan, yung Section 17 ng RA 9851, kung basahin po nila yung deliberations ng Senado nung kinukumpuni pa itong batas na ito, klaro po na yung Section 17 on surrender, nakasaad po dun sa deliberations po ni Senator Ligarda kay Senator Gordon na siya yung author ng batas na ito, ay kinakailangan sana na may procedural mechanism, may sariling ibang batas na dapat ipinasa para ma-implement itong surrender. Kasi ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9851 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. Maski po sinong experts tanungin ninyo, wala po tayong procedural mechanism. So kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan yan dumaan sa korte ng Pilipinas. Kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC. Attorney, sabi po kanina ni SILG Remulla na dapat daw pong nananawagan na siya kay Senator Bato na kung pwedeng mag-surrender na daw po. Dahil baka daw po mauwi pa sa, hindi niya binanggit kung saan mauuwi yung pwedeng mangyari daw po. And also kinukonsidera din po niya na baka daw po lagyan na ng patong sa ulo si Senator Bato dahil nagtatago na daw po ito. Ano pong reaksyon niyo? I do hope they will reconsider, no? Kasi kung idaan sana nila ito to judicial processes,
wala sana tayong problema. Ang problema kasi hindi nila pinapadaan sa ating Philippine judicial processes. At saka kung basahin po nila yung Supreme Court na order po, Supreme Court resolution denying our TRO, wala po doon na maski isang Supreme Court justice na nagsasabi na yung warrant of arrest ay actionable na po. Wala po, maski isa. Ang sabi pa nga ng Supreme Court ay mayroon pang 6 na constitutional questions na kailangan nilang iresolba. Kaya nga na-deny yung aming PRO kasi sabi ng Supreme Court, walang clear and unmistakable right pa daw kasi nga po subject to the deliberations and decision of the Supreme Court. Yung question po na as to whether or not yung warrant of arrest ay actionable na o bakit nila pangunahan yung Korte Suprema. Respetuhin natin yung Korte Suprema. Opo. So yun po ang nasa loobin po namin at sana maintindihan nila. And attorney, parang kinestyon nyo po yung legality po ng pagkakansela ng PNP sa lisensya po ng mga baril o firearms po ni Senator Bato de la Rosa. May nilabag po bang PNP dito? Meron po kasi walang due process, diretso na lang hindi man lang pinakinggan yung panig ni Senator Bato de la Rosa, no? Given the anti-by ruling, no, on due process in administrative cases, ay meron talagang right to a hearing and then on the part of the respondent, his right to present his own side. Dito diretso na kaagad desisyon na kaagad, hindi man lang pinakinggan, hindi man lang kami pina-answer. At saka yung basihan na nila, Section 4G daw ng Republic Act ng yung batas. Ang problema kasi yung Section 4G, it talks about the qualifications of applicants. Hindi na si aplikante. Ang nakasaad kasi sa batas, doon ay ang revocation of licenses. Wala naman sa Section 4G. Nandun yun sa Section 39. Dalawa lamang doon ang criminal law grounds na pwede mong gamitin para ikansila yung lisensya. Ang isa, Section 39B, na kailangan ng court conviction. At saka yung 39J na kailangan ng court order, hindi naman dumaan ito sa korte. So ang sa amin is, I do hope they will realize na kailangan tayo ng rule of law. Kung ganun pala ang pananaw nila na continuing requirement yung Section 4, wala na yun sa batas dapat pinapaamindihan sana nila yung batas bago nila i-implement kaagad. So dalawa ito, substantively sa aming pananaw, medyo questionable. Procedurally, yung hindi man lang pinakinggan si Senator De La Rosa, meron ding problema. So I do hope and pray na ibasahin nila uli yung batas at pag-aralan ulit. And I think nagkaroon po kayo ng apelasyon po dito sa pag-revoke ng PNP sa lisensya po ng mga baril ni Senator? We have 15 days within which to file a motion for reconsideration and we will avail of that. So as of now, meron na akong draft pero hindi ko pa na-submit sa kanila. Okay. And ano naman pong reaksyon nyo, attorney, na sinusulong po ng itinutulak ng mga senador para payagan po ang online participation sa voting? Harap po ba si Senator Bato? Well, kung may online participation, no, we are already in the 21st century. Almost all democratic countries allow naman talaga Zoom meetings, sa Kongreso nga, doon nga sa House of Representatives, allowed yan. Noon din sa panahon ni Senator De Lima, allowed din yan. Yung napreso si Senator De Lima. Ang sponsor pa nga doon sa pagkakaalam ko si Senator Drilon at saka si Senator Lacson, Pansilo Lacson. Ewan ko bakit nag-iba ang tono nila. Ang isa lang duda ko dito, politika. So, sana hindi haluan ng politika. Ganyan na ngayon ang trend Ganyan na ngayon ang trend na boto ng tao. No, more than 20 million yung bumoto ni Senator Bato de la Rosa. So, just because meron siyang kaso sa ICC, walaan mo na siya ng karapatan na mag-express ng kanyang choices through Zoom or through electronic means. Sana hindi. Kasi yung electronic means is only a procedural mechanism by which a senator, a legitimately elected senator, can express his choices and his vote. Sana i-allow nila yan. Huwag nila walaan ng boses yung isang tao just because of his condition. Now, what if mangyari yan sa kanila? Nangyari na nga yan noon ni Senator De Lima. Bakit pinayagan nila si Senator De Lima? Kasi kaalyado nila.
Kung hindi pala nila kaalyado, ayaw na nila. Ganun na ba ang politika ngayon? Simpleng-simple yan. O pinili ng tao yan. Huwag niyong hikawan. Huwag niyong walaan ng karapatan niyang bumoto through electronic means. Modality lang yan of expression of his choices. Do not deny him of the modality by which a senator would express his choice on certain measures. Attorney, dugtungan ko lang yun, no? Kasi sabi po kasi nila, nung time po ni Senator De Lima, na ngayong congresswoman na po, may nasa pandemic time po yun. So ngayon po parang walang urgency na magkaroon po ng ganito, video teleconferencing. Ano pong reaction niyo? Hindi. 21st century na tayo ngayon, ma'am. Bakit hindi natin may mga na mga so nga sa House of Representatives, inaalaw yan. Ano yung kaiba ng House of Representatives sa Senado? In other countries, Belgium, United Kingdom, allowed yan. Kasi binuto ng tao si Senator Bato de la Rosa. Do not deny him of his choice just because he has a case. He was elected by more than 20 million votes. Kung mag-express pala siya via electronic means, i-deny mo siya? Wala kang karapatan, i-deny mo. Pinili yun ng tao, respetuhin nila yun. Yes, sir. And ayun po sa CIDG, attorney, yung Senate shooting incident daw po ay paraan para makatakas daw po si Bato. Anong reaksyon nyo dito? Imposible yan. Nandun ako sa putukan nakita ko yung reaksyon ng mga senador kasi I was in the same room where they were. No? Imposible yung nangyari. At saka alam nyo naman, lahat naman ng media, morning pa lang, the NBI was already there and they even coordinated with the Senate, no, as to how they would be able to implement the supposed arrest of Senator Bato de la Rosa. Huwag na tayo magmaang-maangan pa. Kung ganun pala ang kanilang, what you call this, yung pala ang kanilang theory, ano ang ginagawa ng NBI doon? Parang accessory or supporting cast doon sa kanilang imposible yan. Hindi ako maniniwala diyan. Okay, and attorney, continuous po daw yung search ng mga otoridad sa kanya, lalo na po sa mga properties ni Senator Bato. Ano pong kaya nga, move niyo po dito? Kaya nga, yan ang problema. Pakibasa nga sa akin doon sa mga resolutions. Doon sa nag-deny ng aming TRO, 4 po ang nag-render ng kanilang opinion. Doon naman sa nagkampi sa amin, 5 yun. Lahat po nagbigay ng written opinions, no? Dissenting opinions. Pakibasa doon, maski isa lang na nagsabi doon sa nagpabor sa pag-deny ng TRO. Maski doon, pakibasa doon kung meron mang justice na nagsabi na actionable na yung warrant of arrest. Di ba? Wala, maski isa. And as a matter of fact, that's one of the constitutional questions that have to be decided by the Supreme Court. Huwag natin pangunahan yung Korte Suprema. Igalang natin ang Korte Suprema. Yun lang po. And attorney, nagkakausap po ba kayo lately ni Senator Bato? I'm sorry, hindi po kami nagkakausap. Alam po ang rason. Sinabihan niya ako nung May 12 ata na kung mag-text daw siya sa akin o magtawag, mag-ping daw yun, matrace yung location niya. So I would understand, but I would act based on the authority that he has given me. No, since all this legal brouhaha against him started, so I will continue to act as his lead counsel simply because of the fact that I am a lawyer, and unless I am fired out or tanggalin niya ako, I will continue to do my job. So when was the last time po that you talked to him po? Siguro mga 1 hour or 30 minutes before his alleged exit from the Senate. Alleged kasi wala akong alam na nag-exit na pala siya sa Senado at that time. So hindi niyo po nalaman yon. And hindi ko nalaman. Opo. Attorney, ano pong next na move niyo po ng legal team po ni Senator Bato? Well, we are, of course, we are contemplating on filing a motion for reconsideration from the denial of the TRO. We likewise, we are also studying the filing of a motion for reconsideration doon po sa action ng PNP Firearms Office para consider naman yung mga rason din namin.
And ano pong mensahe niyo po kay Senator Bato if you have na something to say po sa kanya? Ang wala akong mensahe sa kanya, nagkakaintindihan kami. Ang mensahe ko lang sa ating mamamayang Pilipino, wag po tayo magpadala dito sa naratibo ng mainstream media. Ang sa atin lamang po ang pina-fight natin dito ang karapatang pantao po. Alam namin na seryoso yung mga akusasyon against kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga akusasyon na yun ay kinakailangan nating intindihin na since we are an independent country, we have our own sovereignty, dapat po yung mga proseso ay dito po sa Pilipinas. Kasi po tayo po ay independent country. Okay, granting for the sake of argument, meron pang residual jurisdiction, no? Yung ICC natin. Dapat po igalang na maski po sa International Covenant on Civil and Political Rights and even in the Universal Declaration of Human Rights, hindi na po yung Rome Statute. Lahat po nakasaad na kung tao, dapat meron siyang remedy sa local courts. Yan po ang mga treaties po na napirmahan po ng Pilipinas dapat natin sundin. In all constitutional democracies, kung meron mang, like for example in Italy, Belgium, United Kingdom, kung may na madakip sa ICC warrant, dinadaan po sa lahat ng constitutional democracies sa kanilang korte. So, tayo lang po ang pinaka-unique na bansa na willing tayo na i-spread ang ating kapwa Pilipino at ipatanad doon sa Netherlands without passing through the local courts. Maling-mali po yun. Maski sahin natin yung pag-pray ng RA 9851, wala pong nasaad doon ng surrender procedural mechanism. Kaya galangin po natin batas. Kung walang procedural mechanism ng surrender, then we should not adopt surrender modality in our continued respect to the Rome Statute or the ICC. Yun lang po. Yes, Attorney Israelito Torion, maraming pong salamat sa inyong panahon. Ano po, dito po sa DZXL RMN Manila. And God bless po, ingat po kayo. Salamat po. Thank you. Ayan po mga kasama, si Attorney Israelito Torion, ang abogado po o legal counsel